I'm Justin Ortal, and we are here at Garden Villas, Tansa Cavite, accompanied with Steve G. Tolentino, Lawrence Rojas, and David Santos. and we're going to interview an civil engineer slash safety officer, Engineer Sel Guhit. So, good day, Engineer Guhit. So, the first topic I'm going to ask is about demographics. So, the first question was, what is the maximum capacity of the establishment and the numbers of daily in and out goers? If yung question mo is sa office, commonly kasi sa loob ng office 13 people kami. Pero once na may client or may bisita sa loob ng office, ang pinaka-maximum na number namin is 20. If sa sites, every site na meron kami, ang maximum is 16 people or 16 workers. Kapag ka nagkakaroon ng buhos, ganun karami yung tao. Pero commonly, ang workers namin sa loob ng site ay 8 lang. Good day, I'm Justin Portal, and today I'm going to discuss the demographic profile of the company Armingo Development Corporation based on the interview we have on engineer slash safety officer Guhit. So first, we need to know the number of people. It's divided into two categories, which is in office and on site. In office, the number of employees was maximum of 12, while on site were maximum of 108, which has the total number of 120 employees for the whole company. Next question was about what's the population of the workers by age and gender group? Kung sa population naman ng workers namin, ang total workers namin is around 120 max. Then lahat sila, kung workers lang sa loob ng sites, lahat sila lalaki. And yung age range nila is about 20 to 54. So, Yes, ano po yung common na age na lagi po yung na-encounter? Kapag may nag-a-apply sa office namin, mostly 27 to 30 yung nag-a-apply. So, thank you. So, now let's move on the population by age. In the whole company, the age was ranging between 20 to 54 years old. But the most age that worked on them were 27 to 33 years old that have 72 employees, which is equivalent to 60%, while next age were 34 to 54 years old that total of employees is 30, which is equivalent to 25%, and last was 20 to 26 years old that have 18 total employees, which is equivalent to 15%. So for the gender group naman, in office 6 people are men and 6 people are women, while on sites are all men. Since it was a construction company, men are more dominant in this kind of field because of the heavy work. So the next topic is about housekeeping naman po. So the first question was about what 5S philosophy that is establishment applies to their system. Enumerate ko lang din yung 5S na sinasabi, which is yung sort, set in order, shine, standardize, and sustain. Yes po. Actually, yung 5 naman na yun, nasusunod siya most of the time. Now let's talk about the housekeeping in Armingo Development Corporation. Based din kay engineer slash safety officer Guhit, the 5S philosophy applied to their establishment and on-site was also the same, which are sort, set in order, shine, standardize, and sustain. So, since nasusunod po siya most of the time, so paano nyo po siya ini-implement sa establishment nyo po? Okay. So, sa una, di ba sa unang step, which is yung sort, kapag napunta kami sa site, kapag nag-visit, nyari nagsa-start na yung pinaka-project. Tapos may mga equipments na kami na nakalagay, may materials na. May nagawa na yung tao. Once na may nakita kami materials, for example, nakapagbuhos na sila, nakapagtanggal na sila ng mga tukod, tapos kailangan na naming tanggalin. Isa-sort na namin yun, tatanggalin na namin siya sa site. Yung mga tubo, itatabi na sa isang tabi. Yung mga susunod na gamit, nakalagay na rin siya sa isang corner ng pinaka-site. Then,
set in order, ito naman, katulad ng sinabi ko kanina, may mga locations yung mga gamit namin, kung saan nila kukunin, kung saan nila ipo-pull out, para kapag dumating na yung truck, kasi most truck yung gamit nila, tatanggalin na yung mga hindi kailangan para maluwag din sa site. Yun, which is, katulad din nun, sa number 3, which is yung shine. Once na nag-pull out na sila, lilinisin na nila yun. Actually, kapag naikot kami, may reminder ako lagi sa workers na every 4:40, kasi hanggang 5 lang, 4:40 to 5 p.m. Linis na lang yon. Wala na silang, maglilinis na sila, wala silang gagawing work. Lahat ng work nila doon, tapos na. Linis na lang yung lahat. Then, dito naman sa standardize, inamin ko hindi ganong, most of the time na nagsasabi ka sa workers, hindi araw-araw na, stagnant yung, hindi, sabihin na natin, hindi siya araw-araw pareho. Yung output, may time na makalat pa din. Pero, once naman na nag-iikot kami, reminder pa rin palagi. Yun naman nila. Papasok na din siya sa sustain kasi at most, dapat kapag ka nasa site ka, hindi pwede yung sa ganitong araw lang malinis. Dapat everyday siya na maintain. So, thank you po sa sagot nyo. So, how they implement it to their company. In short, kapag dumating na daw yung sila sa site, nakahanda na or nakasort na yung mga equipment na gagamitin nila para sa project. So, kapag natapos na sila gumawa, katulad ng pagbubuhos, tatanggalin na nila or aalisin na nila yung mga gamit at equipment na hindi naman kailangan. Habang yung mga pipes naman na gagamitin pa lamang ay nakatabi na sa designated area para hindi napakalat-kalat. Sa set in order naman, yung mga tools na gagamitin pa lamang ay nakalagay or nakatabi na sa lugar na madaling ma-access or makuhanan. Para bago gamitin yung truck ay nagagamitin nila, ay tatanggalin na nila yung mga bagay or tools na hindi kailangan para mas maluwag na yung space sa site. Sa Shine naman, after maalis na yung mga materials na ginamit nila ng mga empleyado ay mag-umpisa na linisin yung site. So may rules din sila na hanggang 4:40 p.m. lamang sila magtatrabaho at yung natitirang 20 minutes bago mag 5 p.m. ay ilalaan nila lahat sa paglilinis para ma-maintain nila yung kalinisan. Hello, Miss Guit. I'm Steve Nash G. Tolentino and I'm here for you to talk about material handling in equipment. So my first question is, what are the common lifting guidelines they apply to their system or process? Sa site namin, if ang gagawin naming building or, kasi mostly sa amin residential naman, if bungalow lang, yung mga tao lang gagalaw, pasa-pasa sila. If second floor naman, may pulley. If third floor, may portalift, pataas. So now we're gonna talk about materials handling. So upon said by the safety officer Guit, ang common lifting guidelines or technique they use in the site is kapag residential lang or bungalow lang or mga first floor lang, yung madadaling work pa lang is people to people pa lang yung pag common lifting guidelines, like pasa-pasa pa lang ng mga people. But when it comes to sa second floor na or 3-story up, they use pulley or portal lift or other mechanical handling equipment for easier and faster work. So they have plenty of mechanical and manual handling equipment. Okay, thank you po. And second question, what are the manually powered handling equipments that you are using? If yung, katulad ng sinabi ko kanina, kapag second floor pataas, minsan hanggang third floor, ginagamit na rin namin, nakapuli lang kami. So, to operate the pulley, syempre isa-set up mo muna siya. Kapag ka nasa labas ng building, katulad nung nakita nyo kanina sa may naka-set up na mga scaffolding, may platforms. Isasabit nila doon yung pulley, may lubid. Yung lubid, to make sure na hindi siya pipigtal, kasi binibilan na namin sila ng bago agad. Then, para mapakit na namin yung kasi ang gamit nila minsan, syempre, kung ano yung pinaka-common sa site, yun ang ginagamit nila, which is yung timba ng boysen, or yung sa mga paint. Half lang nun ang pinapaakyat ng isang tao. Pero pag dalawa, kasi minsan dalawa din yung pulley, 3 tao ang nag-ooperate. May nagsasalin, may naglalagay, may nag-akit pataas, tapos
siya na din nagdadala dun sa mismong area. Okay. So, thank you. And for the third question is, what is the mechanically powered handling equipment that they use? Sa mechanical naman, yung portalift na sinasabi ko, yung forklift kung sa mismong term naman. Sa forklift naman, nakatutok na siya, kunyari, sa labas ng building. Yung recent na ginawa namin, sa labas ng building, naka-slant na siya dun sa isang side ng building, which is yung kung saan din kayo maghahalo. So, sa process nun, may 1 bagger mixer kayo para convenient din sa lahat. 1 bagger mixer salin kay portalift. Si portalift kaya niya maglagay ng kalahati ng halo ng 1 bagger mixer. Tapos, i-operate ni ni portalift operator, tapos diretso na siya pataas. Diretso na ng, kumbaga may mechanism na siya na pag inon mo, diretso na siya makakayat. Okay, thank you po. So, ayun, about naman sa mechanically and manual powered handling equipments, they use like a concrete mixer because it is construction for better efficient mixing of concrete. Yung manual tsaka yung sa truck, concrete mixer na truck. And then they have a construction trolley and etc. And also they use a portalift, excavator, loader and trucks para dun sa mga heavy materials like or kapag maramihan na kasi pag bumubuo sila tsaka pag magdi-deliver sila ng equipment tsaka ng yung magagamit nila pang buo ng isang bahay or ng site, yung mga mechanically and handling equipments na yon is para sa mga heavy works that is operated by their workers and para maging mas easier and mas efficient yung and maging productive yung isang site. And for the last question about material handling, what are the safety protocols to implement for those types of equipments? Pag sa pulley, make sure namin na kapag paangat na yung mismong timba, walang tao sa ilalim. Kasi kahit sabihin mong naka-ensure yung pagkakakapit ng timba, hindi ka pa rin sure doon sa chances na pwedeng mapigtal siya, pwedeng malaglag yun nasa ilalim. Then kapag ka sa portalift naman, before yung buhos, kasi sa buhos siya mostly ginagamit, tinitignan na agad ni portalift operator kung nagana ba siya, kung kailangan bang, kasi may oil yatang ginagamit sa kanya kapag ka sa mismong buhos na, naka-prepare niya yung lahat. May nabili na agad sila ng oil kung kulang man yung gagamitin. Tapos, kapag napaakit na nila yung portalift, kung maayos bang nalalaglag yung laman niya sa loob. Yan yung ginagawa nila. So, ayun, for the safety protocol for those equipment, when used is minimake sure nila na every time na lahat ng equipment and tools is functionable. So, meaning, gumagana sila lahat. And matibay like yung sa binanggit ni safety engineer, safety officer is like yung mga lubid na palagi nilang ginagamit for lifting when in trolley, kailangan palagi yung chine-check or halos frequently sila nagbabago or bumibili sila ng bago. Then when using mechanically powered equipment is yung operator sila safety officer palagi nilang binibilin yung operator na i-check palagi yung mga equipments like yung mga kailangan ng oil na machine because kapag yung kulang yung oil minsan magkakabarya. Then while working on it, using and working on mechanical powered handling materials is minimake sure nila na functionable or gumagana ng tama, properly working kasi minsan sa kalagitnaan sila nagkakaaberya and baka may madisgrasya pa. Okay, thank you very much. And for material storage, my first question is what is the size capacity and storage facility that establishment has? Kung sa office namin, since di pa kami nakakalipat sa third floor, merong area sa ilalim ng hagdan kung saan kami nagsistore ng mga PVC pipe. Yung mga common na kailangan namin, yung mga roller, baby roller, yung mga liha, which is yung
unang-unang hinahanap sa amin ng mga tao pagdating sa site. Yung, nyari, magre-request sa amin, kailangan agad, makukuha na nila. Pero kapag mga malalaking mga items like mga timbang pintura, yung mga laminated boards, plywoods, ganyan, may barak silang bukod. Doon nila nilalagay lahat. May equipments din doon like yung ginagamit ni karpentero kapag nagawa siya ng cabinets. May mga equipments sila doon sila. So, if kailangan namin ng mas malaking storage, sa barak sila naglalagay. Kasi may mga rooms naman doon na specific kung ano yung ilalagay. Kanyari, yung machines nandito lang, yung paints nandito lang. Designated area. Mm. For the second question is the warehouse properly illuminated, ventilated, and or at least have two fire exit in case of emergency? Doon sa isang area namin, which is yung sa ilalim ng hagdan sa office, isa lang yung labasan niya. Kasi ang area niya lang siguro around 2 meters lang. 2 meters by 2. Which is yung mga small items lang talaga yung kasya. Pero ang headroom niya naman, so around 2 din, 2 to 2.5. So kaya pang makapag-access yung tao sa loob. Pero sa barracks naman, may dalawang exit siya, labasan at loob. Kasi sa barracks din kami nagpa-park ng mga trucks. So, pagpalagay natin na may mga kailangan silang ipasok, then may mga emergencies, makakalabas sila ng mas mabilis kasi dalawa yung exits na meron sila sa barracks. Okay. Thank you very much for wonderful answers for today. So, yun. Upon said by the safety officer Guit, the office is a storage under the office, wherein small materials are stored like PVC pipes, rollers, and other materials like yung mga pinaka-hinahanap ng mga clients nila sa kanila, yung most frequently. And then, for the paints and other chemical equipments and mechanical powered materials are stored in other barracks wherein mas malaki siya and meron siyang room sa every magagamit na tools and materials kasi yun yung parang doon sila nagtitipon-tipon lahat para dalhin yung mga materials na yon for the site. So, doon din nakalagay yung mga portalip, pulley, excavator, and other mechanically power handling materials. Doon sila lahat naka-store sa isang malaking barracks. Good day, Engineer Guhit. I'm here to ask a question about fire safety assessment. So, here's the first question. What are the early warning devices that they incorporated to their facilities? So, for early warning devices, mostly meron kami nung parang fire alarm box, yung pwede nyong i-control, lalo na kapag sa building, kasi nasa 3rd floor kami. So, yung equipment na yun, I forgot lang kung anong tawag, pwede mong pindutin yung buttons para ma-alert yung lahat ng nasa floors. Lalo na sa 3rd floor kami, mahirap kaming sabihan, lalo na kapag, nasa ilalim yung nag-start ng fire. So, may ganong equipment. At the same time, meron ding fire alarm sa loob ng building. Importante ang mga early warning device para makita agad ang sunog o ma-alerto ang mga tao sa loob ng isang building. May mga fire alarm boxes sila na pwedeng activate manually, especially sa 3rd floor na mas kailangan ng alert sa mga tao para makapaglikas agad. At smoke detector sa loob ng mismong building. The second question is, what are the safety equipment they will use in case of fire? So, sa safety equipments naman, pinakauna naman sa lahat ng requirements pagdating sa building, kailangan may fire extinguisher kayo. Pangalawa, naipit kayo sa situation na walang fire extinguisher, kailangan nyo ng set of water, at least sa CR ng office nyo, para parang backup, kumbaga. Pagdating ng emergency, lalo na kapag fire. Kailangan ng safety equipment para matugunan agad ang sunog o maapula ito, tulad ng fire extinguisher at mga primary means na pagpatay ng sunog, tulad ng tubig sa comfort room, or ito ay magisilbing backup kung sakali mang maubos ang fire extinguisher. And then this is the third question. What are the protocols in the case of fire outbreak? Pagdating sa protocols, ang pinakauna, syempre susundan mo yung kung paano yung ginagawa sa fire drill. Pero kapag naunahan kasi ng panic,
ang pinakaunang gagawin ng tao is tumakbo. Pero kung nandun ka sa situation na trained ka, ang unang mong gagawin syempre is hanapin mo yung source of fire kung nasaan. Para alam mo kung saan yung i-extinguish mo. Pangalawa, kailangan alam mo kung paano ka mag-operate ng fire extinguisher. Kasi paano mo nga naman mapapatay yung fire kung hindi mo alam kung paano paano gamitin yung fire extinguisher. Then lastly, kailangan inform ka kung paano mo i-control yung situation. Kahit sabihin na natin na hindi ganun kadali i-extinguish yung fire, lalo na pag lumaki na. Importante ang safety protocols para sa mabilis at epektibong pagtugon ng sunog. O sa pag-apula nito, sundin ang fire drill, tukuyin ang source ng sunog at gamitin ng tama ang fire extinguisher at gamitin ang proper steps na tinatawag na PAS. Pull the pin, aim the nozzle, squeeze the lever, and sweep side to side. So, ito po yung last question for fire safety. What's the training program do they use for the fire safety? Kung sa total, kasama si office, pati si workers, nag-a-attend kami annually ng fire drill. Pero kung si workers naman ang usapan, every meeting may toolbox, every Monday, i-remind namin yung mga tao, bukod sa kung anong gagawin nila sa week na yon, informed din sila kung anong gagawin nila in case of emergencies, lalo na yung tinutukan which is yung fire. Importante ang regular training para sa kaligtasan ng mga empleyado sa sunog. May taunang fire drill sila at lingguhang paalala sa pamamagitan ng meeting. This is the other topic po is about electrical safety assessment. This is the question, what are safety measures applied on-site, harmful and dangerous effects to the workers from conspiring dangerous electrical works? Kapag kasi sa site, sa starting pa lang, inaaral na ni electrician yan at ni site engineer or kung sino man yung magbabantay sa site. Una-una namin titignan dyan kung may source of electricity na ba kami. Kung may Meralco post na ba, kung magpapakabit pa lang, kung meron kaming makukuha na ng temporary source ng electricity. So, kapag kunyari sa sample site, may existing na, tapos yung gagawin ng is extension, ang gagawin dyan, ang unang gagawin ni electrician is to tap yung main line papunta dun sa may power source sa loob. Ngayon, to test kung nagana na, dapat may mga nakalagay na temporary na mga ilaw or everything na pwede nilang i-control. Then, kapag mag-extend ka na ng mga lines, as much as possible, susundin mo si plan. If hindi nasunod si plan dahil sa existing, kailangan mong i-asbuild para hindi ka magkaroon ng buhol-buhol na mga electrical lines. Then, kapag ka nagbubuhos naman, mostly, may nakaabang na siya sa ilalim para hindi mo na kailangan tiktikin yung binuhusan. Yan yung gawin nila. Thank you po for time. Thank you. Importante ang safety measures para maiwasan ng electrical accidents at meron silang pag-aaral sa electrical setups, pagsusuri ng source ng electricity at pagsunod sa mga plano upang maging maganda ang daloy ng kuryente at maiwasan ang pag-short circuit ng mga wires at iba pang pwedeng mag-cause ng aksidente o sunog. Good day, Engineer Guhit. For the last topic of occupational health, for the number 1, what common health problems that the workers in the facility commonly encounters based on their nature on their jobs? Kapag sa office naman, mostly wala kasi syempre, pag nasa office ka naman, wala naman masyadong affected na area. Pero once on site, dyan talaga maraming chances ng emergencies or yung mga mga common health problems. Unang-una na yung pagdating sa mga nakakapakan na pako, ganyan. Nagkakaroon din ng times na kapag nag-grinder, natatalsikan yung mata ng mga sparks niya. Then, siguro ang worst na is yung sa cut-off machine, kasi medyo malaki si cut-off machine, na tamaan yun sa tuhod na area. Pero, hindi naman siya dumugo. Yun naman ang ano sa kanila.
Yun ang common na mga health problems. Para sa mga manggagawa na gumagamit ng mga tools tulad ng grinder at cut-off machine, may mga posibilidad ng mga sumusunod. At una na raw rito, ang mga mata nila ay napapasukan ng sparks kapag gumagamit ng grinder kung wala silang gamit na protection gear or helmet. Pangalawa naman ay may mga chance na masaktan sila sa cut-off machine o matamaan sila. For the number 2, what do the management do to prevent those health problems? Pinakauna is to advise the workers na suotin si PPE. Kailangan dapat bawat workers is may hard hat, may gloves, lalo na kapag mag-handle sila like yung grinder, yung mga cut-off saw, may mga machines na malalaki, then mga safety shoes or boots, lalo na kapag nagbubuwas and kapag nasa site ka, syempre hindi mo maiwasan yung ibang areas na may mga nakakalat ng mga pako, ganyan, kasi yun ang ginagamit sa common, na ginagamit sa loob ng site. Then, isa pa rin is yung pagpa-provide din ni office ng first aid. Lalo na kapag kami mga workers na malapit lang naman din sa office, pwede silang dumirect agad sa akin. May mga paraan ang management para maiwasan ang mga problema na ito. At una na rito ay sinasabi nila sa mga manggagawa na magsuot ng mga safety gear tulad ng hard hat, gloves, safety boots, at lalo na kapag umuulan o gumagamit sila ng mga malalaking machine. At pangalawa na rin dito na may mga first aid kit sa opisina para sa mga manggagawa na malapit lang. For the last question, what assistance programs that the management teams gives to the workers? As of now, kapag kami mga emergencies kasi dinadirect na namin sa hospital, hindi na kailangan pagpatagalin. Although may times na lagpas na kami sa working hours, if kailangan ng i-private si worker, dinadala pa rin ni Armingo. Then, as of now, may plan si Armingo na mag-apply for Red Cross para lahat ng workers namin is makatanggap ng benefits from them. Thank you for a wonderful answer. At para sa mga assistance program, may mga tulong ang management team para sa mga manggagawa. Una na rito ay kapag may emergency, dinadala agad nila sa ospital kahit na lampas sa working hours nila. At pangalawa na rin dito, may planong mag-apply sa Red Cross para sa benepisyo ng mga manggagawa. So, para naman sa observation and suggestion ko para mas lalo ma-maintain yung kalinisan sa 5S, they need to enhance consistency in 5S practices. Since na sinusunod naman nila yung 5S philosophy, mas maganda kung may naka-assign na daily cleaners para mas maintain palalo yung kalinisan, hindi lamang sa site, pati na rin sa mismong office nila. So yun, to improve the warehouse and the facility, the storage area under the stairs has only one exit. So sana para mas safe sa mga hazard use, the company should consider improving the storage facility and the design to it to include at least 2 fire exits or 2 exits or better ventilation to comply with the safety standards of every establishment. We observed na annually or yearly lang sila nagkakaroon ng seminar about fire safety assessment. And napansin namin na medyo kakonti lang ang fire extinguisher sa loob ng company. And baka meron pang mga expert doon na nakatago. So, we recommended na dapat dalasan ang pagkakaroon ng seminar like twice a year or thrice a year. And mag-add lang ng fire extinguisher and palitan na rin yung mga if may existing na
expired. And huwag kakalimutan i-check ang mga fire alarms if working sila, and huwag kakalimutan ding mag-store ng tubig para in case of emergency, merong magagamit. Documentation and communication. Siguraduhin laging updated o bago ang mga safety manual o gabay sa kaligtasan. Ipaalam agad sa empleyado kung may pagbabago. Gumamit ng mga larawan, senyales, at mga tagubilin na sa iba't ibang wika para sa malinaw at madaling maintindihan o mabasa ng lahat ng mga panuntunan sa kaligtasan. And that concludes our interview. Bye-bye! Boom!